Palakpakan natin si Jesus. Okay, sabihin mo nga dyan sa katabi mo, partner. Ako ay excited sa gagawin ng Diyos sa buhay ko at sa buhay mo. Yung mga excited ay pumapalakpak ulit ng the best para kay Jesus. Praise God. Sabi po sa Psalm chapter 23 verse 4. Psalm 23:4. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Again, in Psalm 23:4, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. Your rod and your staff protect and comfort me. Si Lord po mapagpala sa pagkabasa ng kanyang salita. Lahat po tayo ay dumarating doon sa pagkakataon na may pinagdadaanan kang ika nga ay darkest or dark. Kung di man darkest ay dark. Point ng buhay. Meron kang pinagdadaanan problema, testing, pagsubok, or kung ano man ang tawag mo doon. Pero ano po ang sabi ng psalmist? We all know that Psalm 23 talks about the Lord being our shepherd. Diba? Sabi kasi dyan sa Psalm 23, the Lord is my shepherd, I shall not want. At yan pong ating binasa ay nasa verse 4. Ang sabi po ng psalmist, lumakad o dumaan man ako sa madilim na valley. Ano ba sa Tagalog ang valley? Lambak ba yan? Ano? Ano ang talampas? Ha? Ano sa English ang talampas? Plateau. Ayun. So, lambak nga ito. Salamat sa mga umattend ng Civica noong grade 2. Okay. So, sabi ng psalmist, dumaan man ako sa madilim na lambak. Ako'y hindi matatakot sapagkat katabi kita. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi ako matatakot kasi katabi kita. Pero syempre, yung psalmist po, ang sinasabi niyang katabi o kasama niya ay si Lord. Okay? Kaya kung wala kang katabi ngayon, si Lord ang katabi mo. Di ba? Pero maghanap ka na rin naman ng katabi. Para naman pag may pinasasabi sa katabi, hindi ka nagsasalitang mag-isa. Kahirap naman na nagsasalitang mag-isa. Okay? At pag hindi ka humanap ng katabi, may tatabi sa'yo. Siyempre tao, huwag kang matakot. Hindi lang ako sure kung may katawan o wala. Okay? Hindi daw po natatakot yung psalmist kasi kasama niya si Lord. Pero ang punto, dumadaan siya sa isang madilim na lugar o madilim na pagkakataon. At ano ba ang mga dapat nating tandaan whenever we're facing trials, whenever we're facing difficulties in life, tuwing tayo ay dumadaan sa pagsubok, tuwing tayo ay dumadaan sa mga ikangay hindi maalwan o hindi madaling sitwasyon ng buhay, ano ang mga dapat nating tandaan? Kaya sa biyaya po ng Diyos ay pag-usapan po natin, pinamagatan ko pong when you walk through the darkest valley. Let's pray. Lord, marami pong salamat sa biyaya na makapag-Sunday service. Thank you so much, Lord, ito po'y biyaya ninyo. Hindi lahat ay nabiyayaan ng kagustuhan, ng kakayanan at ng availability, kalakasan na makadalo. Pero salamat po sa biyaya na kami naririto ngayon, joining at enjoying your presence and the presence of your people. Thank you, Lord. Biyaya mo ito. Wala kaming may pagmalaki. We ask forgiveness sa aming mga nagawang kasalanan. Forgive us and cleanse us with your most precious blood, O Lord Jesus. And this morning we pray na ang pagtuturo po ninyo, ang pagsama niyo po ang aming maranasan. Thank you for the wisdom. Thank you for the knowledge. Thank you for your sweet fellowship today. And we pray, paalala niyo po sa amin ang mga mahahalagang bagay nga na dapat naming maalala at matutunan ngayong umaga whenever kami dumaraan sa darkest valleys ng aming buhay. Salamat, Lord. To you alone,
all the glory and honor. Ito po ang aming prayer in Jesus' name. Amen. The best puling palakpak para kay Jesus. 3 things to remember when you walk through the darkest valley, o 3 bagay na kailangang matandaan, maalala, laging mai-remind sa sarili. Kapag tayo po ay dumadaan sa pagsubok, kapag tayo po ay dumadaan sa problema, kapag tayo po ay may pinagdaraanan sa buhay. Number 1, kagaya po ng nakalagay doon sa verse, don't be afraid. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, don't be afraid. Sa kabila naman sabihin mo, huwag kang matakot. Kamatakot sa akin, hindi ako nangangagat. Nananaka lang. Okay. Sabi po sa Psalm 23:4, yung binasa natin kanina, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Yan. Ito po ang napansin ko sa aking 2 anak. Si Elise po ay hindi takot sa dilim. Si Elise po yung bunso. Tapos yun pong panganay ay si Queen. At yun pong isa, asawa ko po yun. Baka akala ninyo, anak ko pa rin yun eh. Asawa ko po yun. Very young looking lang. Yun po ang aking wife, yung nag-exhort dito nung nakaraan sa giving. Napansin ko po si Elise, hindi takot sa dilim. Kasi pag dinadala ko po siya sa dilim, sabihin ko, do you want to go in the dark? Siyempre, sasabihin ni Elise, yes. Dahil lahat naman sasabi niya, yes. Ngayon, bago na. Okay. Daling kausap eh. You want to go in the dark? Okay. You want to play in the dark? Okay. Hindi siya takot. Kaibahan naman po doon sa panganay. Sasabihin naman ni ate, Papa, come here. Come here. Sasabihin ko naman, come here, you join us. Me and Elise are playing here in the dark. You join us. Sabi nung mga youth din mahirap pala doon kina pastor. English yan. Hindi naman lagi. Hanggat kaya laang. May walang pilitan. Pag kaya, hanggat kaya laang. Sabi ni ate, no. Why? You join us here. No. Why? I'm afraid. Wag ka, doon lang sa salas yun. Wala naman. I'm afraid. Takot daw siya. Pinag-aaralan ko, sabi ko, ba't aring isa ay magiting, yung isa ay beauty queen? Bakit kaya? Hanggang napagtanto ko. Kaya pala si Elise ay hindi pa takot sa dilim. Hindi takot sa dilim. Kasi di pa siya informed or wala pa siyang idea kung ano ang pwedeng nasa dilim. Baby kaya lahat yan, sabihin mo. You want to drink dirty water? Yes. You want to swim in the mud? Yes. You want to take a bath in the rainwater? Yes. Lahat yan. Tapos ngayon nga sabi ko sa inyo bago na, okay. You want to eat dirty foods? Okay. Walang problema dyan. Bakit? Di niya naiintindihan Kagaya ng dilim. Wala pa siyang idea, hindi pa niya nai-imagine, hindi pa siya marunong mag-imagine ng kung anong meron sa dilim. Samantalang yung panganay ay matindi ng imagination niya. Okay? Si ate may idea na. Ito, bakit ko ito kinakwento sa inyo? Simple lang po. Nung wala pa tayong idea sa kung ano yung mga pwedeng mangyari once there is a problem or there's a situation na hindi maganda sa ating mga buhay, wala tayong ka-worry-worry, hindi tayo natatakot. Di ba? Naalala nyo yung mga panahong wala ka pang kamuwang-muwang at wala kang kapaki-pakialam? At ang lahat sa mundo'y maganda, at ang lahat sa mundo'y masaya, at ang lahat sa mundo ay good. Di ba? O nung ipinanganak ka, ay talaga naunawaan mo na ang hirap ng buhay. As in, yung pagkalabas mo palang sinabi mo, mamay, magkano bill natin? No, I'm McDonald ako! Di ba, wala naman ganon. Lahat tayo dumaan dun sa, sabi pa nga nung iba ay, how I wish, na kung po pwede lang, ay makagaya ako na rin mga batang rin walang kaproblema. Hello? Yun Kasi hindi pa nare-realize ng bata, hindi pa alam ng bata. Ang sarap nga sanang bumalik sa pagkabata. Siyempre, hindi yung liliit ka uli o yung wala kang kamuwang-muwang, hindi yon. Kundi yun doon sa karanasan na
hindi ka nag-aalala at natatakot sa mga haharapin mo o kinakaharap mo. Hello? Naunawaan niyo ako? Sabi po nung psalmist, even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid. Everybody say, I will not be afraid. Pag sinabing, I will not be afraid, past tense ba siya? Present tense ba siya? Anong tense yan? Future. Future tense. Alam mo na, idol? Diba? Huwag ka mawawalan agad ng pag-asa. Ng mga post mo naman Okay. Ganda. Nawawalan naman agad. Sige. Hindi na. Pipigilan ko ng bibig ko. I will. Ano sabi? Hindi ako matatakot. Bakit future tense ito? Ganito po akong mag-devotion Ganito po akong magbasa ng Bible Ninanamnam ko, hinihimay ko, tinitingnan ko, may hugot, wala, I will not be afraid. Hindi ako matatakot. Bakit? Kasi yung psalmist po, ay takot. Hindi natin kasi masyadong naunawaan dahil hindi naman ito isinulat sa ating panahon at sa ating setting. Ano bang nakakatakot sa valley? Ano bang nakakatakot sa lambak? Kasi po, kung uunawain po natin kung saan ito isinulat, syempre sa ancient Israel, doon po kasi sa mga disyerto, sa mga parte kung saan may mga lambak, doon po nang re-raid ang mga magnanakaw, ang mga pirata. Nakaabang doon naman sa masasamang tao. Kung ito po ay sa Maynila isinulat, malamang ang nakalagay diyan, even when I walk through the streets of Tondo. O kaya kung ito'y naisulat sa may Mandaluyong, even when I walk through the Esquinitas of Addition Hills, yung mauunawaan mo na may mga nang i-Sputnik doon. May mga nang tututok doon. Anong meron ka? Buhay lang po. Hubad! Pwede na sa ukay-ukay, mababainti rin yung t-shirt mo. Kaya noon po'y kinakatakutan ang dumaan sa balis. Gets nyo na? Paano pag madilim pa? Kaya nga, darkest valley. Walang nagdadadaan dyan. Naririyan ng mga raiders. Naririyan yung kung ang counterpart sa dagat ay pirata. Naroroon. Kaya sila po'y takot. Pero ano sabi ng psalmist? I will not be afraid. I will. Kasi gagawin pa lang. Kasi takot nga. Sabihin mo nga sa katabi mo, hindi masama ang matakot. Ay kung nakakatakot alangan. Alangan namang nakakatakot na ano ka? Ano ka? Mukhang... Ano nga yung sinasabi ni Arvin nung life group natin? Ano sinasabi niya? Naka-good item ka. Walang takot naka-good item. Di ba? Good item, alas 11 na, nagla-life group pa, naka-good item. Rico. Yung mga hindi nagla-life group dyan, hindi kayo makarelate, no? Belat. Meron naman kaming kasama, hindi naman naka-good item, borlogs. Rico. Nga si Archie. Ayan, sama ka ulit, susunod. Enjoy na enjoy. Ay, hindi na daw, hindi na. Ay, ikaw. Ang balita ko, si Mike sasama rin daw next time. Amen daw. Ayos yan. Okay. Nakakatakot. Pag nakakatakot, normal lang namang matakot. Diba? Alala ko nung una, ako'y natatakot sa aking mga nakakasalubong sa kalsada pag ako'y nagdadrive. Yung gano'ng mga makakasalubong mo, truck.
Talagang mga napapakabig sa kanan nila. Sabi ni Papa, huwag kang kumabig dyan sa kanan, baka makasabit ka. Hindi ka babanggain yan. Basta dyan ka lang sa guhit. Allah. Oh, hindi na ako takot sa truck. Kay Papa na. Hindi naman din. Hindi. Mas napagtanto ko, mas nahirap nga pala makasabit din sa kanan. Okay. Normal po matakot. Pero ibang usapan, yung kung natatakot ka ngayon o natakot ka before, compare dun sa nagde-decide ka na hindi ka na matatakot. Magkaiba yun. Magkaiba yung nananatiling takot at yung nagde-desisyong humarap man uli ako sa ganitong sitwasyon, hindi na ako matatakot. Hello? Ang kailangan dyan decision. Dahil nung nagdesisyon po akong hindi na ako matatakot sa mga kasalubong ko sa kalsada, hindi na nga ako takot, sila na nailag. Sila na natakot. Naku pa, nag-aaral pa aray, tabay. Di pagbibigyan. Okay, sa amin ho yung kalsada hindi kalakihan, pinagbibigyan ako, tabihan sila. Sulong, ay si pastor pala yun, ako tabay. Magdidesisyon ka lang. Okay. Sa takutan po, yan. Sa takutan, dalawa lang ang partida. Partidong nagtatakutan. Ang natatakot at ang nananakot. Kapag nagdesisyon na si natatakot na hindi na siya matatakot, believe me, hindi naman pwedeng parehong nananakot. So, laging may nananakot at may natatakot. Pag nagdesisyon na po si natatakot na hindi na ako matatakot, siya na ang mananakot at ang nananakot ang matatakot. Naintindihan niyo kayo? Hindi niyo yata naintindihan eh. Example, yung natatakot ka na sa bills. Matatakot ka na dahil yan na ako, nagre-reading na, ang Battle nagre-reading. Reading pa lamang eh. Malapit na. Katapusan na, katapusan. Nagiging propeta. Sino yung mga nagiging propeta sa bahay pag gano'n? Malapit ng katapusan! Nagbabayaran na pala. Huwag kang mag-alala, kasi ngayong February, walang 30, walang 31. Pero mas mapapaga ang bayad mo kasi 28. Lalo ata natakot ang Reben, lalo natakot. Pero the moment na nagdesisyon ka nang hindi na ako matatakot sa mga bayaring iyan, believe me, ang mga bayarin na matatakot sa iyo. Ano ibig sabihin ng pastor? Matatakot na pong taga-Battle, di na kami sisingilin. Sa amin hindi nangyaring gayon. Yung naniningil natakot ng maningil dahil hinahabol ng taga-amain. Sipin mo siya na may utang siya pa matapang. Ba't nga gayon? Pag utang bait, pag singil galit, tapang, no? Di nang sumunod pag may naniningil na doon, may kasama ng mga ex-NPA, yung mga galing sa mga namundok before, yun ang mga kasama, mga nakakamouflage. Sige, managa. Matagal-tagal tagain yung malalaki yung sinasama. Pag nagdesisyon ka na church na hindi ka na matatakot, yun ang kinakatakutan mo, ang matatakot sa iyo. Taas po ang kamay dito ng mga lalaking may asawa na. Hindi ito applicable sa ating pinag-uusapan. Gayon pala, pastor, may bagong revelation. Patapangan lang pala, ha? Patapangan lang pala. Panay ang notes nung akin isang life group, ha? Nagno-notes na. Okay. Alam niyo po ba na sa Bible po, 365 times sinabi na don't be afraid. Ilang beses daw pong sinabi sa Bible na don't be afraid? 365. Siyempre, ito po ay may naaalala kayo sa 365? May naaalala kayo? Ilan nga daw araw sa isang taon? 365. Ay sabi, and 1/4. Siyempre, wala namang 1/4 na word. Wala namang 365 days. Sapat po ito sa buong taon. So, ibig sabihin lang po nito, pinapaalala ng Diyos sa atin araw-araw, don't be afraid. So, whenever may pinagdadaanan ka, may hinaharap kang problema, may hinaharap kang pagsubok sa buhay,
Don't be afraid. So maybe tinatanong mo ngayon sa isip mo, bakit di ako matatakot? Una, because God is good. Sinong naniniwalang God is good? Oh. Kaya huwag kang matatakot sa anumang iyong sitwasyon ngayon. Mabuti ang Diyos mo. Miski pa parang hindi mabuti ang nangyayari sa'yo, miski pa parang hindi mabuti ang sitwasyon mo, ang Diyos ay mabuti. At hindi kayang baguhin ng anumang sitwasyon o ng mga taong nakapaligid sa iyo ang katotohanan na ang Diyos ay mabuti. Amen? Ano pa? And because God is good, pwede po natin siyang pagkatiwalaan na ang kanyang intentions are good. Di ba? That His purpose is good. At maniwala po kayo, church, God has a good purpose for your valley. Ano man ang iyong sitwasyon ngayon, ano man ang iyong kinakaharap ngayon, may magandang layunin ng Diyos para diyan. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, may good purpose si Lord sa pinagdadaanan mo. At maaaring tinatanong mo, Pastor, ano naman po ang good purpose ni Lord din sa ako hirap na hirap sa aking kapirahan? Ay, di baka tinuturuan ka ni Lord magtipid? Ay, baka nga po. Pagkakakita ko ho sa Lazada, ino-order ko kahit di ko kailangan. Ayun, baka nga. Ano naman po kaya, Lord, Pastor, ang good purpose ni Lord din sa pag-aaway namin mag-asawa? Aba, ay maraming pwedeng maging purpose si Lord din. Baka naman hindi ka marunong makinig. Baka naman gusto mo ikaw lang ang pinakikinggan. O baka naman hindi ka nagsasalita at puro oo ka lang ng oo, kaya nagagalit na rin ang asawa mo sa'yo, sasabihin sino ka talaga ang padre di pamilya rito? Ba't laging ikaw sumusunod sa akin? Alam niyo kapag yung set up na ang Diyos ang nag-ayos ay hindi nasusunod, magkakaproblema lagi. Okay? Kaya sa bahay po sadya, ang inilagay ni Lord na head ay ang asawang lalaki or ang husband. Kaya kapag ang nasusunod ay yung wife, may problem, mali ang patas. Sabi mo nga sa katabi mo, mali ang patas. Oh. Lalong mali ang patas pag yung anak ang nasusunod. Diba? Lalong salayaw. Yung ang ama at ina ay sunod-sunuran lang sa anak? Aba. Oh. Sabi nung isa, ba't ga ako'y sinama mo din Oh. Wala na ibang magtuturo sa inyo nito. Dito ito mapapag-usapan. Kaya kailangan ay ayos ang patas. Pastor, anong ibig sabihin hindi na ako magsasalita sa bahay? Mahirap din naman yung hindi nagsasalita sa bahay. Una, mapapanis ang laway mo. Biro lang po yon. Pero, syempre sabihin mo rin naman. Okay? At tuwing may conflict daw po ang anak at ang magulang, mas maganda pala raw na pagkatapos ng magulang, pakinggan ang anak. Hindi pakinggan na susundin. Hindi ko naman sinabing sundin nyo ang anak nyo. Kung salagay, ba't ko nyo susundin? Ang sinasabi ko, pakinggan nyo ang paliwanag. Hindi yung ikaw tapos na, tapos nung may pinapaliwanag ng anak, sasabihin ng magulang, iimi ka pa! Iimi ka pa! Lalong hindi kayo nagkakaintindihan. Pagpaliwanagin mo, malaman mo kung ano ang side niya, baka naman sala ka din. Baka naman OA lang tayong mga parents. May tendency kasi tayong mga magulang maging OA kasi minsan overprotective, sobrang pagmamahal. Ayaw nating masaktan ng ating mga anak. Tama po ba mga magulang? Pero merong isang katotohanan dapat makagraduate na tayo mga parents, hindi natin maiiwasang masaktan ng mga anak natin. Hindi natin maiiwasan na sila'y masasaktan. Hindi yung tayo ang makakapanakit. Hindi yun ang ibig ko sabihin. Masasaktan talaga sila. Dahil miski pa yan ibantay sarado mo, may mga pagkakataon pa rin mawawala yan sa paningin mo. Lalo na pag nagdadalaga na, nagbibinata na. Ganun Hindi mo maiiwasan. Kaya may mga pagkakataong pinapaalalahan at iniingatan at may mga pagkakataong hinahayaan para kung masaktan man, ay matuto sila, pero naririyang tayo para alalayan sila. At ibangon pag nadapa, hindi ingod-ngod.
Hello, parents, nariyan pa po? Yung mga anak, nariyan pa kayo? Okay. Makakapagtiwala po tayo kay Lord na hindi siya gagawa ng masama. At tuwing tayo po ay humaharap sa pagsubok, conflict man yan, kalungkutan, takot, pagkakamali, si Lord is always at work and creating something good from your so-called valley. Ano? Laging God is at work. And God is making something behind the scene, doing good things. Makakaasa at makakatiwala po tayo. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, hindi na ako matatakot. Ayan. Ano bang kinakaharap mo ngayon? Natatakot baka hindi makagraduate? Natatakot baka hindi makapasa? Natatakot na baka 12 na ang revision ng thesis nyo, hindi pa rin tanggapin? Natatakot ka sa bills? Natatakot ka sa future ng family or sa future mo mismo? Ka nang matakot. Bakit? Kasi ang number 2 will set you free from fear. Number 2 na dapat nating alalahanin tuwing nang humaharap tayo sa valleys, darkest valleys ng buhay, God is with us. Sige nga, palakpakan natin si Lord kung nagagalak ka dyan. Basahin po natin yung verse in Psalm 23:4. Even when I walk through the darkest valley, I will not be afraid, for you are close beside me. The Lord is close beside you. Wow! Balikan natin yung mga anak ko. Sabi ko nga sa inyo kanina, si Elise hindi takot sa dilim. Si ate, medyo takot. Pero ito po napansin ko. Pag natatakot na po siya, hindi lang sa dilim, kung ano mang kinakatakutan niya. Ganito lang po ang ginagawa namin. Ipinapaalala po namin that God is with her. Nire-remind lang po namin si Queen that God is with you. Jesus is with you. At parang magic, lumalakas ang loob ni Queen. Lumalakas ang loob niya. Every time na siya napapaalalahanan that God is with her. Tanungin ko kayo, church, kagaya ba tayo ni Queen, na tuwing nang napapaalalahanan that God is with us ay lumalakas ang loob? Amen? Sige lang ha. Yung kasi daw iba, minsan, kung nahiyaw lang daw ang Diyos ng pagpapaalalang kasama mo ako, ay paus na eh. Malat na, kahihiyaw. Kasama mo nga ako, ano ba't tatakot ka? Ano ba't nag-aalala ka? Kasama mo nga ako. Baka nga ho kami, maghirap na sa buhay. Kasama mo nga ako, ikay mag-church muna. Sarado mo na muna yung shop mo. At ikaw mag-attend, mag-church. Ay baka nga ho kami, ano ba yung kinakatakot mo? Ay baka nga po ako'y mapahiya. Ay, kasama mo nga ako. Ay napahiya nga. Yan, sasabi na sa iyo, Lord. Ano sasabihin naman ng Lord sa iyo? Ay, at least napahiya ka man, kasama mo ako. Minsan kasi tayo takot na takot sa rejection, takot na takot sa mga kabiguan. Pero, alam niyo ba na sa mga pagkakataon ng kabiguan, ng rejection, ng sakit, ng kalungkutan, may isang bagay na hindi natin nare-realize na mas madapat pala natin na ipagpasalamat. Na sa mga pagkakataong yon, God is still with us. Diba? Kasarap, no? The shadows in your life are the evidence of the presence of light. Kailan lumalabas ang shadow? Pag may light. Galing ni Idol. Pag may light. Sino po rito yung nakikita mo shadow mo sa dilim? Dahil pag ikay nasa dilim at may sumusunod pa rin shadow sa iyo, magpa-pray ka na. Tunay naman. Meron? Kahit nasa dilim ka, may shadow na sumusunod sa iyo. Walang bulihan. Life group tayo eh. Walang bulihan. Tunay naman.
May shadow kasi yan po'y ebidensya. Ayan, ebidensya. Na may liwanag. Okay? Ano ibig sabihin niyan? Tuwing dumadaan ka sa dilim ng buhay, nakikita mong para bagang puro anino na lamang ang dinadaanan mo sa buhay na ito, huwag kang mag-alala. Kasi ebidensya lamang yan na may liwanag na nag-aabang, may liwanag na parating, may liwanag na malapit. Ibig sabihin, si Lord, malapit lang, ka mag-alala. God is with you. How do you deal with the shadow? Para hindi mo toong mapansin o mabother sa shadow, ano ang kailangan mong gawin? Simple lang. You turn your back to the shadow and look at the light. Paano po natin hindi makikita ang ating anino? Di wag mong tingnan, tapos tumingin ka sa liwanag. Hello? Sino po rito yung bother na bother kapag may anino ka? Pag nakikita mo yung anino mo, meron ba ganon? Parang di normal na. Yung nakakita ka nang naglalakad sa katirikan ng araw nung nakasalubong mo yung tataka ka nung, hanggang inong iray. Bakit ga? Ay, ang anino ko ayaw tumigil yung sunod na sunod. Mahirap ka. Meron bang gayan? Meron kang gayan? O yung nakakita ka naman ng tirik na tirik, ang araw walang anino. Kaiba na rin yun. Walang ganon, walang nababother sa anino. Bakit? Hindi tayo nagpo-focus doon sa dark. Nagpo-focus tayo doon sa kung saan maliwanag. Hello? Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Kasi ang totoo, nakasanayan na lang kasi ng marami pero ito ang totoo. Church, listen to this. Nasanay lang kasi tayong masyadong hiniha-highlight at tinitingnan yung mga shadows ng buhay. The problems, the trials, etc. Pero kung titingnan mo, ang normal na tao ay hindi masyadong nag-aalala sa kanyang anino. Kaya magpaka-normal ka. Okay? Huwag mag-focus sa shadow. Mag-focus sa light. Sabihin mo nga dyan sa katabi mo, magpaka-normal ka. Dahil pagka nagpo-focus ka sa shadows ng buhay, abnormal ka. Hindi ko pinasasabi sa iyo at baka magka-problema ka. Okay? Naalala ko po pagka nakakaluwas ho kami mag-anak. Di ka po dyan sa EDSA, sa paluwas na yan. May mga tunnels na dinadaanan. Sino pong mga nakakadaan na dyan sa tunnel? Madilim, di ba? Natatawa lang po ako tuwing naaalala ko kasi pag dumadaan po kami, sasabihin ni Elise, ganun yung mga expression niya night! Let's sleep! Good night! Tapos nagtutulog-tulogan yan. Tapos, paglabas na po namin doon sa dulo ng tunnel, sasabihin niya, morning! Tapos sasabihin niya, kakadudu-du! Di ba? Yan ang isang malaking kasinungalingan ng mga Amerikanong itinuro sa mga bata. Na ang tilaok ng tandang ay kakadudu-du. Kayo nakarinig na kayo ng tilaok ng manok? Tigatik tilaok naman Kagaling talaga ni Idol. Idol ko na talaga rin. Hindi naman kakadudul-du, isang kinuha yun. Pero si Liz, kaya ako natatawa. Sasabihin niya, kakadudul-du, Papa, wake up, it's morning. Kasi lumiwanag na uli. Bakit ko ito kinikwento sa inyo? Maraming tao po ang nagdodwell sa tunnel na tila baga ayaw ng lumabas. Nag-enjoy na sa dilim ng tunnel. Kaya paglabas, Morbius na. Yan. Ay, hindi napanood yung Morbius. Ay na. Wala. Luma ang aking illustration. Puro kasi Korean at K-pop ang inyong mga natin. Sinong nakabalita na ang susunod na kalaban ay si Kang?
the conqueror. Wala. Ay, ano ba yun? Sensya na kayo ha, si pastor po ay makamundo at nanonood ng movies. Yan, inaabang-abangan ko eh. Kang the Conqueror. At balita ko ho ay kung nahirapan ang mga taga-Marvel sa kay sino nga yan? Kay Thanos. Anong Wamos? Iba yun? May hirapan ka naman kay Wamos. Thanos! Ay si Kang the Conqueror daw ay doble ni Thanos. Matindi. Ilan kaya ang mamamatay? Sa daming namatay doon sa laban kay Thanos. Tumango na lang kayo kung kunyari alam nyo. Yan. Ang iniintay nyo namang kwento yung mga probinsyano, wala na yun. Batang Quiapo na ang susunod. Okay. Marami po ay dumadaan sa tunnel ng buhay, kaya lang nag-i-stay na doon. Huwag mong tambayan ang problema, kapatid. Dinadaanan lang yan. Kaya nga ang sabi, may pinagdaraanan. Yung iba kasi, tinambayan. Ay nagpagawa na nga ng bahay, nag-stay na doon, at nagpa-residence na. Residency na, resident na. Nag-apply na ng visa. Naman na, ayaw nang umalis sa problema. Sabi mo nga dyan sa katabi mo, partner, ang problema, dinadaanan lang yan. Hindi tinatambayan. Na-overtaking daw. Pastor, hindi niyo po alam ang pinagdadaanan ko. Hindi nga. At ito pong pinagdadaanan ko ay hindi basta-basta problemang pwedeng daan-daanan lang. Alam ko. Ay bakit po sinasabi ninyong huwag tambayan? Choice mo yan. Tingnan niyo yung mga katabi niyo. Mukha ba yung mga walang problema? Tingnan mo nga. Yung mga katabi mo ay mukhang walang problema. Anong sagot? Mukha pong walang problema? Mukha lang. Anong mukha lang? Mukha lang ang problema? Hindi. Sabi nga nung nabasa ko, how can you face the problem if the problem is your face? Grabe naman yun. Ang harsh. Pero meron po puntahan to sinasabi ko eh. Mukha lang walang problema, pero may problema rin naman yan. Diba? Di mo lang alam, di naman lahat pwedeng ikwento. May problema rin yan. Pero bakit mukha siyang walang problema? Simple lang. Kasi siya'y nagdesisyong hindi ito tambayan, kundi daanan lang. Desisyon yan, kapatid. Desisyon yan. Saka madaling malaman yung mga tumatambay sa problema. Una, hindi mo makikita dito, wala. Pastor, bakit po wala sa church? Eh di alam mo na, pag kinumusta, ba't wala si Gayan? May pinagdaraanan. Pinagdadaanan, ba't na wala sa church? May pinagdadaanan po. Yun may 3 buwan na, hindi pa rin nalampas. Paikot-ikot na yan, paikot-ikot na. Sabi po ng mga historians, yun daw pong mula Egypt hanggang Promised Land, kung tutusay, hindi napakalayo at hindi aabuti ng 40 years. Malapit lang. Bakit inaabot ng 40 years ang mga Israelita? Kasi nag-focus po sila sa problema at hindi sa Diyos. Anong ibig ko sabihin? Church, kaya nagtatagal ang daan mo kasi nakapokus ka sa problemang dinadaanan, hindi sa Diyos. Ikaw, kung gusto mong 40 years ka na mong problema, ay nasa iyo. Decision yan, kapatid. Ano sabi ni Jesus? John chapter 8 verse 12, I am the light of the world. I am the light for the world. Follow me, and you won't be walking in the dark.
you will have the light that gives light. Wow! Ayaw mong manatili sa dilim? Gusto mo dumaan lang sa dilim? Okay, mag-focus ka sa liwanag. At sino yung liwanag na yon? Si Jesus. Ano si Tala? Hindi si Tala. Ang talang maliwanag daw eh. Hindi si Tala. Si Jesus. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, mag-focus kay Jesus. Anong wag kay ate? Sino ba sinasabihan mo? The Bible says that God is light and in Him there is no darkness at all. So, you need to stop focusing on the things that scares you. Kailangang alisin mo na yung paningin mo, ang pagtutok mo, ang pag-focus mo sa mga bagay na tumatakot sa iyo. Ako'y takanta ka sa mga taong mahihilig sa horror movies. Bumabayad para matakot. Di ba? Nagbabayad para takutin ang sarili. Nagbibigay ng pera sa sinihan, takutin niyo ako. Pero hindi makabunot pag nasa simbahan. Hanap ang pinakamaliit na bill. Pero nabayad sa sinihan para siya'y takutin, para siya'y panervyusin. Ewan ko baga, tao nga naman. Sabihin mo nga dito sa katabi mo, wala dito doon. Alisin ang focus sa mga tumatakot sa iyo. Bakit takot ka na nga, tinatakot ka na nga, negative na nga nagiging effect sa iyo? Ba't doon ka pa rin nakatitig? Okay. Pwede po ba na yung mga resibo ng kuryente, kaya nakakapit sa rep, ay para hindi makalimutan na bayaran, hindi para gawing devotion? Yung iba kasi ginagawan devotion eh. Talagang minemeditate day and night. At talagang laging binabalik-balikan. Malapit na. Malapit na. Ang suggestion ko sa inyo mga kapatid, kung di mo maiwasang laging tingnan ang mga nakakapit na bill sa rep ninyo, maglagay ka ng mas malaki naman papel na may verse. I will provide. God is my provider. Things like that. Para tuwing nang nakikita mong malapit na ang bayaran, makikita mo rin naman ng mas malaki na ang Diyos ang nagpo-provide. Sabi nung iba, sige palakpakan mo si Lord. So again, paalala lang po ha, ang purpose kung bakit nakamagnet sa rep yung mga bills ay to remind us. Para hindi lang makalimutan, hindi para pamroblemahin ang sarili. Hello? Sino po rito nang sa pamumroblema ay nakakaroon ka ng pira? Sino po rito ang nagsabi sa iyo, Brad, open-minded ka ba? Ganito lang gagawin mo, mamroblema ka lang, siswelduhan ka ng company natin. Saan ka may gayon? Makapag-sideline. Walang ganan. Kung wala daw pong naiidulot na maganda ang pag-aalala, so as yung pamumroblema. Nakakatanda yan, nakakapangit, nakaka-stress, nakaka-pangit. Sino gusto maging pangit? Sabi na, ayaw naman naging pangit. So stop worrying, stop yung pamumroblema. Okay. Ano pa mga tumatakot sa iyo? Huwag mong tuong titigan yan. Move your focus off your fears so you can focus on the Father. Diba? Mag-focus kay Lord. Kapag pumokus ka sa problema, mamumroblema ka. Pag pumokus ka sa mundo, manghihina ka. Pag pumokus ka sa sarili mo, magugulat ka. Pag pumokus ka kay Lord, mapapanatag ka. Amen? Lastly, number 3, na dapat nating inaalala lagi, whenever we are facing difficulties in life, or sabi nga ay, whenever dumadaan tayo sa darkest valleys ng buhay, always remember that troubles are small and won't last very long. Na ang lahat ng problema ay maliit.
Hindi, pastor, malaki nga ang problema ko. Maliit! Malaki nga po ang pinagdadaanan ng pamilya ko. Maliit! Hindi ninyo alam kung gaano kalaking utang ko. Maliit! Malaki nga po kumpara sa Diyos. Ikaw kumpara mo sa sarili mo ang problema mo, sigurado malaki yan. Ikaw kumpara mo ang problema mo sa health mo, sa status mo sa buhay, sa kakayanan mong gumastos, sigurado malaki yan. Kaya kung may pagkukumparahan ka ng problema at gusto mong lumiit yan, ikumpara mo kay Lord. Kaya always remind yourself na lahat ng problema maliit at hindi magtatagal. Mayroon ako mga itatanong sa inyo. Gusto ko po ng audience participation. Gusto ko po nakikinig lahat kayo. Unang tanong. Gusto ko mabilis na tanong, mabilis na sagot. Meron, wala? Meron na nga. Hindi. Joke lang yon. Ito ang unang tanong talaga. Tunay na. Natatapos ba ang gabi at nagiging umaga ulit after? Okay. Next question. May dulo ba ang mga nadaanan yung tunnels? Third question. Nakaranas ka na ba ng brownout tapos never na ulit nagka-power? Bakit ko ito tinatanong sa inyo? Anong ang connection nito sa pinag-uusapan natin? Ibig lang sabihin, lahat ng yan may katapusan. Pastor, wala po, 28 ho ngayon sa February. Katapusan pa rin, may dulo. Lahat ng problema, lahat ng pagsubok, lahat ng pinagdadaanan mo, may dulo, kapatid. Do not live and act in this life as if wala ng katapusan. Napaawi ng mga luha, damdamin at puso'y tigang. Wala nang maibubuga, wala na akong maramdaman. Hindi yun totoo. Sabi walang hanggang katapusan. Church, may katapusan. Sabi po ng Bible, ang mananatili lang po ay ang kanyang salita. Heaven and earth will pass away. Langit at lupa ay lilipas at mawawala. Ang mananatili lamang ay salita ng Diyos. Siyempre, sinasabi niya, yung sa mundo, si Lord hindi mawawala. Okay? Kaya kung lahat ay lilipas at mawawala, salita lamang ni Lord ang mananatili, ibig sabihin, kasama na doon sa mawawala, yang problema, yay matatapos, yay may dulo, yay may hangganan. Okay? Ang pagsubok po ay natatapos. Sabi po sa 2 Corinthians 4:17, "For our present troubles are small and won't last very long." Baka sabihin naman ninyo, gawa-gawa na naman ni Pastor. Yan, no? Nakalagay sa Bible. Ang mga problema, maliit at hindi nagtatagal. Okay? Yet they produce for us glory that vastly outweighs them and will last forever. Meron akong iiwan sa inyo. Ano yan? Pakita mo siya yan. Troubles are temporary. Trouble. Troubles are temporary. Learnings and rewards are forever. Totoo. Sino po rito na yung problema mo nung ikaw ay elementary hanggang ngayon problema mo pa? Yung namroblema ka dahil isang lapis mo naputol pa hanggang ngayon problema mo pa yan. Hello? Ano ibig sabihin? Natatapos ang problema at hindi nananatili. Pero, yung learnings mo sa mga pinagdaanan mo, yun ang nananatili. Hello? Tama ba ako? Natuto ka na nung elementary, mahirap pala na iisa ang lapis. Pag naputol, wala na. Kaya natuto ka na sa buhay, hindi ka na nagsasagad, lagi kang may reserve.
Hello? Kaya pagka bumabiyahe ka, lalo't malayo, hindi ka nagdadala ng saktong pamasahe lang, lagi kang may taong kalpi. Di ba? Hello? Wala nga taong kalpi, di miski balat, ilagay mo, balat ng mancher, balat ng bahala ka na. May kilala po ako na hindi mahilig maglagay ng extra money sa bag. Ang problema po niya, right after her work, naiwan po niya yung wallet niya sa opisina. Ay di magbabayad na ng pamasahe sa jeep. Pagbuklat sa bag, nawawala nga yung wallet na iwan niya sa opisina, walang extra. Ay anong nangyari? Meron po siyang cupcake sa bag. At yun po ang iniaalok niya doon sa driver, sabi. Manong, arilaan po, meron ako eh. Naiwan ko po sa office yung wallet ko. Sabi daw ng driver, yain na. Baka diabetic yung driver, ayaw matamis. Anong punto? Mahirap yung gayon, yung wala kang extra. Kaya matututo ka naman. At naniniwala akong yung taong yun ay lagi nang may extra ngayon. Okay. Hindi nananatili pansamantala ang problema. Okay? Meron po akong sasabihin sa inyong isang bagay ding napakahalaga. Alam nyo ba, para daw pala malaman na ang isang gold o silver ay puro. Yan. Ito daw po ay pinapadaan sa apoy. Meron siyang parang container na ganyan. Inilalagay doon yung either silver or gold, tapos pinadadaan sa very high na temperature. At siyempre, matutunaw yon. Tapos lahat daw po ng mga impurities noon, lahat ng mga napahalo doon na hindi naman siya gold or hindi siya silver, makukonsume na siya ng init, hindi siya magtatagal doon. Masusunog siya. Tapos, paano masusure na pure na talaga? Palalamigin po yung gold or yung silver. At ang last na testing daw po para malamang pure iyon, ay titingnan daw po yun ng maker. Titingnan yun ng gumawa. Ano tinitingnan, pastor? Titingnan niya kung nakikita niya ang kanyang reflection o ang kanyang sarili doon sa gold or doon sa silver. At pag nakikita niya ang kanyang sarili, that means pure po yung gold, pure po yung silver. Gets? So, next question is, open-minded ka ba? Hindi ba? Wala po akong iaalok sa inyo. Baka akala ninyo, nagtitinda ako ng ginto rito. Hindi po. Sabi po kasi sa Zechariah 13:9a, Zechariah 13:9a, I will refine them like silver and purify them like gold. Si Lord po may sabi niyan, gusto pala ng Diyos na para kang gold, na para kang silver. Gusto pala ni Lord na i-purify ka. Gusto pala ni Lord pure ka, walang kapintasan, walang kahit anong bahid ng karumihan. At ano ang gagawin niya para daw tayo ay maging like pure silver and pure gold? He will refine us. Padadaanin ka sa apoy. Pastor, baka naman ako maging lechong glupi doon o maging lechong biber. Hindi. Lechong kiel, hindi. Ibig sabihin lang po noon, padadaanin tayo sa testing ng buhay. Padadaanin tayo sa pagsubok ng buhay. Hello? Kasi yung troubles, yung testings, will refine us. Hello? Tingnan mo. Pag may kasama ka sa bahay na hindi kagandahan ng ugali, for example, di ko sinasabing meron, di ko nagpe-pray na magkaroon. Kunyari lang. Ay, pastor, ay pagsubok talaga yun. Oo nga. Paano po kung may refine noon, lagi ako magagalit? Yun na nga. Di ba? You're striving for excellence, for holiness, for goodness. Kaya iwasan mong magalit.
Kaya lang may parabagang hindi mo maintindihan kung Diyos ba talaga nagpadalaga o sugo ng kailaliman yon. Na tila tuwi na lamang gusto mong magpakabait, naririto siya at agang-aga pa lang ay ginagalit ka na. Hindi mo malaman kung sugo ng Diyos o sugo ng kung sino mang kampones yan. Ano gagawin mo? O, edi makikita mo kung ano yung impurities. Yan ang purpose ng pagsubok eh. Makikita mo na ako pala'y mabilis matrigger, ako pala'y mabilis magalit. At pag ako'y nagalit hindi lang ako hysterical, historical pa. Alam niyo yan, yung hysterical at historical? O, yun may nasabi ko na sa inyo before. Nakikita mo. Ano pa ang mga magagandang testing ng buhay na nagpupurify sa ating pagkatao? Pag ikaw ay pinag-iintay, pag ikaw ay naiinip, ikaw ba ay busina ng busina? Maya't maya ba'y nagsuswerve ka pag nagdadrive ka kasi sinisilip mo, ano ka meron? May kasalubong, pasok. Pag ano ka meron, katagal, may kasalubong, pasok. Kung may manghuhuli, ano kaya ang gamayan ka na ng gamayan? Lisensya, RCR. Ang dami yung hinihingi. Hulid up na ata eh. Inip ka na, bumusina ka na, bumusina. Sabi naman nung nasa harap mo, ay di kayo lumipad. Tapos binaba mo na, ano siya sabi mo? Pakinig kita? Ha? Painit ng ulo na rin. Bumaba ako may tubo rin eh. Bumaba, pagbaba ako may barel. Ay ikaw naman, kayo may nagkataon lang, hindi, sala pala, hindi pala ikaw yon, yung kabila pala. Sorry. May sabihin ako sa inyo ha, di sa mga mapakatatapang. Alam mo, ang kaya mong sabihin at gawin, pero hindi mo alam ang kayang gawin at sabihin ng binababag mo. Kaya magtimpi ka. Hindi mo alam. Baka ako'y barako sa amin, sa inyo. Ay paano kung ang nakadali mo ay mas barako sa iyo? Ay ako ang barako ng lahat ng barakaw. O di ikaw na. Yan ang mga testing ng buhay that will refine you. Di makikita mo ngayon na ikaw pala mainipin pa. Kagaya ngayon, tinatatagal ko talaga. Tinitingnan ko kung sino naiinip sa inyo. Hikab-hikab na, hindi ibig sabihan, tagal naman. Mapuwera naman kung talagang ikaw kilala. Meron naman ako sadyang kilala ng gayon. Talagang kahit, hindi naman yun naiinip, talaga lang ang tukin. Okay. Bakit kailangan ng testing? To refine you, to purify you. At kailan titigil, Pastor? Kailan titigil ang pagsubok ng buhay? Hindi pa ba ako pure? Hindi pa ba ako pasado, Pastor? Sunod-sunod na ang apoy, sunod-sunod na ang pagsubok. Ako'y hirap na. Hindi pa ba ako pure? Paano nga uli nalalaman ng maker na ang gold or silver ay pure? Tinitingnan niya, at pag nakita niyang nandun na ang kanyang reflection, nakikita niya ang kanyang sarili, tumitigil na ang pagre-refine. Kailan po titigil, Pastor, ang pagsubok? Pag na-serve na nito ang purpose, at nakikita na ni Jesus ang sarili niya sa iyo. Kaya hanggat di pa nakikita ni Lord ang sarili niya sa iyo, tuloy ang pagdadarang sa apoy. Kaya, alam niyo maganda rin prayer yon. Na kapag dumadaan ka sa pagsubok at tila ba nagtatagal na, ipag-pray mo. Sabi mo, Lord, ano man po ang purpose ninyo or gusto nyong ayusin o baguhin sa akin, sa pamamagitan ng pagsubok na ito, let it happen, Lord. Reveal to me. Make it obvious to me. Para sa gayon, matulungan ko rin ang sarili ko at nang makagraduate at matapos na ang pagsubok na ito. Diba? Diba? Yun eh. Ituloy natin, kasi letter A pa lang yung Sekaria Pero pag binasa nyo yung buong verse, yung 13:9, ito po yung nakalagay talaga dyan. Basa.
I will refine them like silver and purify them like gold. They will call on my name, and I will answer them. O, pastor, ano may ibig sabihin yan? Alam nyo ba na maaaring may mga bagay na hindi pa ibinibigay kasi hindi ka pa purify? Na maaaring kaya hindi pa ikaw nakakaranas ng answered prayer kasi baka pag yung blessing na ibinigay sa iyo ay ikaw ay maging monster o disaster. Inaayos pa ang lalagyan bago buhusan ng bagong alak, bagong sisidlan para sa bagong alak. Sabi ni Jesus. The Lord will purify you. And when you're purified, whenever you call in His name, He will answer you. Anong blessing kapag ikaw ay dinalisay ng Diyos sa pamamagitan ng pagsubok? Answered prayers. Sinong gusto po ng answered prayers dito? Wow, pumapalakpak ng the best kay Lord yung gusto. Pero kagaya po ng sinasabi ko, laging tatandaan, pakita mo siya yan. Kaya hindi pa ibinibigay kasi meron ka pang hindi ibinibigay. Yan. Nilagyan ko na ng mga gayong-gayon para malinaw. Kaya hindi pa ibinibigay ni Lord kasi meron ka pang hindi ibinibigay. It could be hindi isinusuko, hindi binabago, hindi itinitigil. Okay? Pero alam niyo ba, church, na God really wants and very excited to bless us. Gustong-gusto kanyang i-promote, gustong-gusto kanyang paranasin ang increase, gustong-gusto kanyang paranasin ang breakthrough, gustong-gusto niyang ibigay ang mga hinihingi mo. Pero syempre, hindi siya magbibigay ng something na alam niyang ikakapahamak mo. Aayusin muna niya tayo. Tutulungan niya muna tayong mag-ayos ng sarili natin. Kasi hindi pinapakailaman ni Lord yung ayaw magpaayos eh. Papakailaman lang ng Diyos yung gustong magpaayos. Are you willing na magpaayos sa Diyos? Are you willing na magpa-purify kay Lord? So, let there be all trials and testings in life. At hayaan mong ma-serve ang purpose ni Lord doon. Pastor, pwede ba talagang maka-exempt sa stress? Hindi. Yaan mo lang. Kasi laging may purpose si Lord dyan. And I will end up with this. Sabi ni paring Rick Warren, God tests you with stress before He trusts you with success. Kaya kung nai-stress ka na, malapit na ang breakthrough mo. Sabi ko, kung nai-stress ka na, malapit na ang breakthrough mo. Tayo po lahat ay tumayo. At habang tayo po ay nakatayo, pwede bang i-grab natin ngayon yung opportunity ito to talk to the Lord? Pwede bang i-grab natin itong opportunity ito, itong pagkakataong ito, to talk kay God? So, I am encouraging you to close your eyes, to bow down your head, and to talk with God. Ikaw lamang at si Lord ang talagang nakakaalam ng pinagdadaanan mo ngayon. Again, ikaw lang talaga at si Lord ang nakakaalam ng pinagdadaanan mo ngayon. Kaya huwag mong intindihin yung katabi mo. Hindi niyan alam kung ano talaga ang sitwasyon mo ngayon. Ikaw at si Lord ang nagkakaintindihan. Ikaw at si Lord ang nakakaalam. Talk to God. Alam ng Diyos that there were times na as you walk in that darkest valley of your life, nakaramdam ka ng takot. Nakaramdam ka ng pangamba.
But right now, ngayong narinig mo yung message ni Lord for today sa ating lahat, come on, tell Him, Lord, hindi na po ako natatakot kasi kasama kita. Lord, di na po ako natatakot kasi kasama kita. Lord, natatakot po akong mabigo eh. Natatakot po akong ma-reject, natatakot po akong mabigo. Pero nung naunawaan ko, narinig kong kasama kita, hindi na ako natatakot. At least, mabigo man ako, kasama kita. Ma-reject man ako, kasama kita. At hindi mo ako kailanman i-reject. Tanggap mo ako, mahal mo ako, unawa mo ako. Come on, talk to God. At nung mga nakaraan, habang dumadaan ka dyan sa darkest valley ng buhay mo ay gaalala ka. But right now, naalala mo, naunawaan mo, narinig mo that God is with you. Di ka na nag-aalala at sinasabi mo, Lord, I will worry not because you are beside me. You are with me. You are with me. At nung mga nakaraan, natatakot ka at nalulungkot ka, nanghihina ka. Kasi para bagang walang katapusan ng pinagdadaanan mo. Ngayon ay pinapaalala ng Diyos sa iyo, anak, maliit yung problema mo kumpara sa akin. Sa akin ka mag-focus, sa akin ka tumingin. Mas malaki ako dyan. Mas malakas ako dyan. Mas makapangyarihan ako diyan. At hindi yan mananatili. May katapusan yan, may dulo yan, may ending yan. Patapos na yan. Patapos na yan dahil nauunawaan mo na ang mga bagay na ito ngayon. That's what the Lord is telling to all of us right now. Patapos na. Patapos na. Kasi nakita mo na ang lesson. Nakuha mo na ang lesson, na-serve na ang purpose, nauunawaan mo na ngayon. Kaya patapos na. Patapos na. And right now, ngayong nauunawaan mo na that God is with you, ano man ang pinagdadaanan mo, ngayong nauunawaan mo na ang patapos na, ngayong nauunawaan mo na that the Lord ay ginagawaran ka na ng katagumpayan ngayon sa anumang dinadaanan mo sa buhay. Wala ka nang ibang dapat gawin, kundi ang parangalan siya, kundi ang sambahin siya, at sabihin sa Kanya na, Lord, ano man ang pinagdadaanan ko, I will bless you, I will serve you, I will worship you at all times. Hallelujah. Let's sing. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Listen pa, sabihin mo, I will shout your praise. I will shout your praise forever. I will shout your praise forever. I was made to worship. I was made to bless your name. Listen pa. I will bless Come on, bless the the Lord. Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Listen pa, sabihin mo, I will bless the Lord at all times. 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 I was made to worship. I was made to bless your name. Let the people of God sing. Ikaw na may pinagdaraanan ngayon, sabihin mo with all your heart. I
bless the Lord at all time. I will bless the Lord at all time. I was made to worship. I was made to bless your name. Ano man ang pinagdaraanan mo ngayon, come on, sing it to God. I will bless the Lord at all times. I will bless the Lord at all times. I was made to worship. I was made to bless your name. Lord, narinig niyo po ang heart's cry and desire ng inyong mga anak, that they are willing at punong-puno ng pag-asa at kagalakang nagsasabi that we will worship you at all times. Ibig sabihin po nun, Lord, in good times and in bad times, we will worship you because we are made not to worry. We are made not to fear. We are made to worship you. That is why, Lord, by your grace, we will worship you at all times. We will bless your name at all times. Lord, we pray, biyayaan niyo po kami na habang dumadaan po kami sa darkest valley ng aming mga buhay, habang dumadaan po kami sa anumang testing, sa anumang pagsubok, remind us, Lord, that you are with us. Remind us, O Lord, na walang dapat ikatakot dahil kasama ka namin, ikaw ay mabuti, ikaw ay katiwa-tiwala, maganda ang plano mo at may maganda kang hangarin para sa amin. And Lord, remind us to focus on you. Not to dwell on the darkest valley, but to focus on you, the light, the life, Jesus. And Lord, remind us na ang lahat ng problema ay maliit kung ikukumpara namin sa iyo. Sa iyo kami tumingin, Lord. Sa iyo kami tumingin. And always remind us na ang lahat po ng ito ay may katapusan. Ang lahat po ng ito ay may dulo, may hangganan. At salamat, Lord, because there is always rainbow right after the rain. Laging may pagpapala pagkatapos ng pagsubok. Thank you, Lord, because tuwing gumagabi, natatapos ang gabi at nagkakaroon uli ng umaga. At yun ay pag-asa. As you said in your word, that your mercies are new every morning. Oh Lord, we pray na pagkatapos po naming pagdaanan ng mga gabing ito ng buhay namin, ang bago mo namang habag at biyaya ang mararanasan namin pagpasok ng umaga. Salamat po, Ama. I pray na ang inyong mga anak ay makakuha at makatanggap ng bagong kalakasan at pag-asa galing sa iyong mga salita. Salamat po for strengthening and restoring the hope ng inyong mga anak. To you alone, all the glory and honor. Ito po ang aming prayer. In Jesus' name. Amen. Amen. Praise God.